Hello. Welcome sa isang madilim na budget attempt. So, ito nga, nag-attempt tayo mag-budget kasi lately parang hindi ko na ma-fund yung ibang mga bayarin ko. So, kailangan natin mag-budget. Tapos, nakaka-inspire yung mga videos of cash stuffing and budgeting. So, here goes nothing. Actually, wala pa akong gamit. So, I plan to do this weekly kasi meron akong weekly na income na variable. Tapos, meron din akong monthly na salary. So, this from my wallet. So, we have here coins. Usually, nag-iiwan talaga ako ng parang sa wallet na pera. Kasi sabi nila, hindi daw maganda pag empty yung wallet. 'Di ba? So, iwan tayo ng 5 pesos sa coins. Ay! Ako nahulog. Sandali. Have one. Sorry, yung desk ko hindi siya, what do you call that? Hindi siya aesthetic. But, I'll get there someday. I don't know. Hindi naman po ako vlogger. 1, 2 pesos 80. Then we have here sa side 90 and a 10. So pupunta yan mamaya. Meron tayong 4 coins. We'll see. Tapos yung wallet ko puro cards. Walang laman to eh kasi maraming sorry, nahulog yung 5 ulit. Maraming emergency house repairs this week. Like, yung wiring sa external namin na ilaw. Nagpa-labor kami. And then, yung pasemento ng aming, tinatawag naming trash person. Kung saan nilalagay yung basura. Kasi yung garbage collection namin, pag hindi naka-organize yung basura mo sa labas, hindi nila kukunin. So, nagpagawa kami ng parang maliit na trash person. So, yun. So, anyway. At wala din akong services. Okay. Kahapon kasi bagyo. So, yung natira sa wallet ko is 200. Nako. 200. Pero, meron naman akong envelope system so far, pero hindi lang talaga siya aesthetic. Matatawa talaga kayo pag makita nyo. So we have 200. And then I have this wallet kung saan nilalagay ko yung parang backup, yung weekly, yung daily income ko, kasi I offer services every day, professional services. Hindi ko na po hindi ko na po sasabihin ko ng klaseng profession, pero I offer professional services every day and yung daily income ko dito na pupunta. So, actually may envelopes na, nakakatawa. But we have to get this out first. So, ito, kaya I have to get this out here kasi yung mortgage once a month naman binabayaran. Sorry guys, hindi rin aesthetic yung nails ko kasi I'm not a nails person. I'm a nail biter. So sad. At saka ang padji ng kamay ko. So, loose cash. Resibo yan. We have 50. Oh my God, 150. I'm so poor. Hindi, joke lang. Mas marami pang, mas nangangailangan than me. Okay. Ito guys, mga gifts ko to for December. May napaglalaanan ng mga tao. This one is actually the birthday gift
for my husband. Hindi niya alam. Nakikita niya lang to. Hindi rin siya nagka-question. Ano yan? Wala lang. Hindi niya alam. Yun na yung gift niya. So, for the first envelope, ano to eh? Ano nga nakalagay dito? Deposit me. So, nalagay na to, I think, wala na yata natira. Ayun. Na-deposit na siya sa bank. So, that covered for payment for G-Credit and electricity. Okay. I have these for the other envelopes. So, actually, nakatira kami sa bahay ng in-laws ko. My mother-in-law just passed away last April. Tapos yung father-in-law ko has dementia. So, kailangan niya talaga ng kasama sa loob ng bahay. So, magkakasama kami doon. I found these envelopes. So, ayan. Nakita nyo, meron pang stock. From my mother-in-law's dresser. So, ginamit ko muna siya. So, laundry, actually, funded siya. But, buo pa yata to. So, it has 1,000. So, mamaya magpapalaundry ako kasi it's a Saturday. Ayan. Umorder na ako ng mga cash wallets. Tights, meron na siyang date para hindi ko na siya igagalaw. On the date na lang. So, kung nakita nyo, today Saturday, 9/27 for laundry. So, laundry. So, kung napansin nyo, may schedule, may date siya. Laundry, 9/27. So, I'm expecting to spend 400 from this 1,000. Tapos, i-roll over na lang natin yung change if meron. Then, tights for Sunday, we have 1,000. Actually, na-budget ko na yung may nakuha akong professional fee last week. Tapos parang dumaan lang sa kamay ko. Karoon na talaga ang feelings. Anyway, yun. Tights. So, along the way, I made up my categories na this one is for Sunday dinner. As much as possible, my brother and I pay for the Sunday dinner to their parents. Tapos, nakatoka or so yun, tights, Sunday dinners. So yun, ito na yung magiging categories ko pag dadating na yung wallet, dalawa yata in order ko eh. This one is for travel kasi pupunta ako ng Manila pupunta ako ng Manila sa Monday for a concert. Yes, Monday talaga yung concert. So 5,000 deposited. Tapos, bumawas yung hotel. So, tapos we have, for travel, pupunta kasi ako ng Manila on Sunday. So, yung 5,000 na deposit ko, pero bumawas na yun para sa hotel. So, kinuha ko muna dito, binayad ko sa credit card. So, yun. So, wala siyang laman. Wow, deposit slip lang. Kailangan ko tong i-fund kasi pupunta ako ng Korea sa November. Wala pa akong baon. Tapos, I also have to do funds. Alam niyo ba magkano yung semaglutide? It's around 8,000. So, may budget ako ng 9,000 kasi hypertensive din ako. And, pambili ko ng maintenance meds. Sa ngayon, may stock pa naman ako. So, pero we have I think 2 weeks na lang yung natira sa injections ko. It has really helped me a lot. So, if you think you want to ba't nagsishake to? Sandali. If you want to fast track your weight loss, di naman fast actually. Parang
naku-curb niya talaga yung appetite ko. So, I think you have to ask your internist or your endocrinologist for this. If kumandidato ka ba? Kasi naging pre-diabetic ako. Hindi, mataba ako, pero hindi ako pre-diabetic dati. Pero, yung recent labs ko yun, naging diabetic ako. So, ay napaglaan ko ng 1,000. So, sinking funds, kumbaga. Tapos, ito na yung envelope for Korea. Timing, may nakita akong envelope ni Mami na Korea. So, ito na yung gagawin kong Korea. Walang laman. Kaya kailangan ko talaga mag-budget. Then, this one is for gifts. Actually, may nanghingi sa akin ng solicitation last time. So, napag-decide ko na 500 yung kaya kong ibigay. Pero hindi naman siya nag-follow up. Dapat nung Thursday niya to kinuha. Hindi din ako nag-remind kasi hindi naman ako yung humihingi ng solicitation. So, I think she has to follow up. Yun. So, hindi ko na lang tinouch. Para daw to uniforms ng isang football team. So, yun. So, yun so far yung natin. Categories. Yung sweldo ko, expected ko sa kailan ba yun? Expected yung sweldo ko sa Monday. So, we'll do another video of that. So, eto, ayan, I think nagsara na to or na-discontinue na yung Tidy Money. I bought this at anong cafe nga yun? Our Humble Beginning sa may QC. Nung doon pa ako na-assign sa QC. Okay? So, actually, walang scribbles. So, ito siya, actually, may mga challenges, pero hindi ko naman pina-follow. So, ayan. Merong 20, so may isang 20, 50, may isang 50, 100, may isang 100, tapos 500, may isang 500, 1,000, may hindi na nakikita, may 2,000 na. Hindi ko na yan gagalawin. So, I think I have to label this, yung mga natira dito. Meron akong actually, yung mga kasama nito, hindi ko na alam kung saan na. So, nakalagay dyan utangs. So, parang sinking fund for the I have 1,000. Okay. Sige. Kita mo lang, I don't know where my money is going. Kaya kailangan ko ng mag-budget and to organize my finances. So, this one, sinking funds para may pang extra sa utang. I'm actually in credit card debt. So, nahinay-hinay ko naman pero kulang pa yung effort. Kailangan pa ng more effort. Tapos lately ko lang pinag-aralan yung snowball at yung avalanche method. So, hopefully we'll get there. I'll make a video if magiging successful na ako. This one, siguro ilaan natin for emergency. And ano ba yung isa? Emergency at savings. So, yun. Ito, mga extra pockets. Tapos, meron siyang oops. Land bank. Meron siyang fake check for 1 million. Alam nyo, yung 1 million. Pag hindi mo tinatrack. Alam mo yung 1 million, pag hindi mo tinatrack, mauubos talaga siya. As in, super bilis na mga pangyayari. Okay, that's for my savings. Binder, charot. Ay, kita mo, lumalayas yung 250. Ito, I bought this pandemic.
Tas nawala siya, hindi ko na siya ginamit. Kailangan ko rin actually mag-declutter din. So, this was sa fully book ko yata to nabili. Tingnan mo mga retirement goals. Tingnan nyo ang date, 2021. So, ano din ako sa utang. Then, na-solve ko lahat yan during pandemic. Kasi walang masyadong gastos, diba? During the pandemic. Yung ending, nagkautang na naman ako ulit. Dahil nga, nung na-assign ako sa Manila, sa QC, hindi na siya na ano. So, ayan, meron pa akong entry. Walang nilagay ko nung month. Ano ba yan? Tapos, baka October yon. So, ito November 2020, in the time of COVID-19. Oh my gosh, wala. So, ngayon, as in, isang month na yung nagamit ko. So, I'll use this up bago ako bibili ng ibang planner. So, anyway, kung makikita nyo. So, ayun, yung monthly plan. So, your plan for October is graduate ng G-loan. Ifo-fund yung November na mortgage. Kasi, goods pa ako this October. May, naglagay ako ng extra. Parang 1 month ahead, ganun. Pay more than the minimum. So, ito yung mga pinagkakautangan ko. Yung CIMB, G-Credit, BPI. Ang laki pa naman ng interest ng CIMB. So, aside from these, I also owe Shopee and Lazada sa kaka-online shopping. Diba? So, yun. Tapos, mag-start ako ng funds for yun. Gusto ko kasi mag-start ng MP2, yung Korea ko, yung end of year na trip. Sana matuloy pag merong budget. So, yung accommodation ko at hotel sa aming convention. Tapos, yung November ticket ko to Manila, yung papuntang Korea. Shucks, di ko pa pala nabili. Anyway, taray, si monthly calendar. May pa ganun na. Yung categories, ito yung babayarin ko. Hindi ko muna pakita sa inyo. Ang laki niyan. Baka malula kayo. Ang dumi niya. Dahil sinulat ko agad na nag-figure out pa ako ng mga categories ko. So, yun. Okay, pag klaro na to, sasabihan ko kayo kung ano na yung paglalaanan natin. Expense tracker, I use an app. So, dun natatag yung mga expenses ko. Then, siguro, I'll just do a monthly report. Like, general na, andun na lahat. Like, for example, lahat ng food, lahat ng coffee. Ay, naku, coffee. Magastos din ako dyan. So, ayan. So, wala pa siya kasi October pa to eh. Ano yata to, Gray Fox? I think nasa Shopee lang to, mas cheaper. Mas mahal yung bili ko sa Mas mahal yung bili ko sa fully booked. Anyway, so yun. Here are my planned categories. So yun, electricity. Since I'm living with my father-in-law pa, actually, my father-in-law has funds. Dun yung nakaka-inspire kasi yung mother-in-law ko, very frugal siya sa expenses. And magaling siyang mag-invest. So, fully funded pa yung father-in-law ko. So, kahit may dementia na yung father-in-law ko, hindi siya pabigat financially kasi he has budget. So, yung electricity, half kami. So, bale, for example, 8,000 yung electricity. So, 4,000 of it will come from my father-in-law. Then, yung 4,000 sa amin mag-asawa. So, yung 4,000, hinahati pa namin mag-asawa. So, ting 2,000 kami. So, ganun yung setup ng electricity namin. Tapos, ako yung nagbabayad.
Yung water, parang 45 pesos per week na ano lang, anong tawag mo dun? Galing lang water station. Katabi ng bahay namin yung water station. So, ito yung Solen. Nagsasalitan kami ng husband ko every other month. So, natapos ko na yung akin for September. So, sa November na to ulit. Groceries, yung groceries, may ambag din yung father-in-law ko. Like, he contributes 5,000 per month. So, usually yung 5,000, sobra pa yan sa kanya eh. Kasi hindi naman siya ganun kadami kumain. So, talagang kasama kami ng husband ko. Pero for groceries, nagbabudget ako kasi yung 5,000, yun yung initial namin i-grocery. So, lahat, meat, lahat, pati yung mga pang-cleaning, laundry, and etc. Tapos, yung the rest of the month na groceries, kami na ng mister ko. And usually, 3,000 yung yung lumalabas na bill. So, hati din kami ng mister ko nito. So, parang, lagay natin, dapat 3,000 yan eh. Lakihan ko yan. Tapos, yung market, syempre sa mga gulay and stuff, so, 1,500 to 2,000 yan. Yun lang yung sa gulay eh, kasi nalalanta sila. As much as possible na ayaw mo sanang magpa-grocery every week. 'Di ba? Magpa-market pala every week, pero wala ka yatang choice. Nalalanta kasi talaga sila eh. Yung mga helpers, hati din kami ng sweldo ng father-in-law ko. So, nagsusweldo din siya. Tapos, ng isa. Tapos, yung isa, kami yung nagsisweldo ng husband ko. Tapos, hati kami ng husband ko. Tapos, house repairs. So, this is variable. And, grabe. Daming, kasi we live in an old house. Mga 40 years plus na tong bahay na to. And, yun, ang daming repairs. Minsan overwhelming siya, pero nakayanan din. So, this one. So, laundry, 800 na siya, no? Yung telco, malalaki po talaga yung bill ko sa phone kasi postpaid plus may amortization ng phone. Gifts variable. Si Buding, yun yung nephew ko. Nag-iisang nephew ko. So, gusto ko rin makapagbigay sa kanya ng something substantial. Hindi lang yung damit, bag, shoes, 'di ba? Parang boring na yan eh. Shopping variable. Yung tights, so constant yan, 1,000 per week. Yung pets, actually may parating ako na puppy. Kaso yung kukunan namin ng puppy na aksidente pa siya, so matagalan pa to. Pero gusto ko na sana mag-start para dun sa mga expenses niya. Tapos travels, Makati yung pa ako, pera lang yung nagpipigil sa akin. Parents, gusto ko rin makapagbigay balik sa kanila. They're now both retired and may pension sila, pero yung pension ng mother ko, grabe, sobrang liit. Galing sa SSS, parang 5,000 lang ba yun? So, ang mahal daw ng mga maintenance meds niya. Pero yung maintenance meds niya, yung kapatid ko na yung bumibili. Yung father ko naman, controversial to ngayon. Yung father ka naman, small time siya na contractor. Parang sa mga kaibigan lang, ganyan. So, meron pa siyang inaabalahang work. So, nabubuhay pa naman sila ni mama. So, yun. Tapos, parents. Syempre yung coffee, grabe. Hindi, alam mo, pwede lang akong magkape kahit hindi ako kumain. Pwede ba yun? Syempre hindi. Pero, babudgetan na lang ng separate. So, dining out. Tapos, yung education, kailangan ko yan kasi parati akong uma-attend ng mga convention, conference, tapos may research pa ako ongoing. Postgrad po ako, guys. Tapos, kailangan ko ng retainer para sa bookkeeper at sa taxes. So, yung bookkeeper is 2,500 every quarter. So, hindi ko nalagay yata dyan.
Yung car, actually, wala pa akong car. Yung Grab, sad to say, umaabot talaga ng 11,000 yung gastos ko in 1 month. Kaya para na rin siyang amortization ng car. 'Di ba? So, pero ngayon, maglo-learn pa akong mag-drive. Kumuha ko ulit ng student permit. So, magda-driving lessons pa ako. So, kita nyo, daming hindi ko na alam saan napupunta yung pera ko. So, I don't know. 'Di ba? Tas ito yung maintenance meds, yung concerts. Yes, guys, may ako manood ng concerts. Beauty, hindi, napaka low maintenance ko. Parang pedicure lang yung every month ko nang gastusin nito. At saka, ang yung hair ko nagda-dry na. Pero, kailangan mag-ipunan. Yun. Tapos, subscriptions. Ito, Google na 2 terabyte. Grabe, no? 599 per month. Para ma-maintain mo lahat ng email, lahat ng yung Google Drive mo. Dahil para mang laman. Tapos, ito yung iba. So, yung loans, S-loan, S-pay. Yung S-loan, unti-unti na to. Graduate na talaga ako nito. Tangina. Ang laki pa naman ng interest. 4.95%. S-pay, last pay, may G-credit. Tapos, ito, yun. BPI, CIMB mortgage. Ito yung home credit. Grabe. Laking pagsisisi ko talaga. Huwag kayong taas ng, anyway, it's there, so I have to pay it. So ito yung debts, debt tracker. So yung BPI ko merong ganyan, yung CIMB merong ganyan, ayan, SPay later, G credit. So yun. So ito yung S loan. Ito yung time na talagang gipit na gipit ako sa Manila. Bad. So, I plan to do weekly na unstuffing and stuffing. So, ito na yung mga bayarin ko every week. Ayan. So, meron namang na-cross out so far. Dahil inunahan ko na ng bayad. Pero, yun. Tapos, meron akong nakalista dito sa gilid. Yung tinatakpan ko. Yung total ng week 1 at yung mga collectibles ko. Meron pa kasi akong collectibles sa mga tao. And ang ingay, no? Ang background. Daming manok ng kapitbahay. Anyway, at professional fee and sa mga tao. So, yun. So, every week na lang tayo para mas mahigpit yung pagbantay natin ng in and out ng cash flow. Kasi hindi tayo mayaman. Shit. Actually, ito yung summary ng mga bayarin. Blurred lang. Pero ang laki niya, it's more than ganon. Okay. So, that is it, guys. Hindi ko alam anong gagawin ko with... Actually, hindi ako marunong magbilang yung pag ganun, yung parang sa bangko, 1, 2, kita nyo, may na-stock up, 3. So, 350. Sa Lunes pa yung sweldo. So, extra ko na ba to? Considered pa siyang extra. Siguro mag-iwan lang ako ng 100 pantawid for Monday. No? What you think, guys? Anyway, see you on the next video. Sorry, this is a very chatty unstuffing. Bye-bye.